Guys, nakita niyo ba yan? Yung mga pictures na yan? Yung mga pinapadapa dyan sa taas. Grabe, no? Pinapadapa ka. Nangyari pala yan, guys, entrapment operation sa LTO. Ngayon, ang nahuli, mga LTO personnel din. Imagine, nanguhuli kayo ng mga violators dyan, ng mga motorista sa kalsada, sabay dumapa pa kayo. Ang saklap, ano? Ito, guys, panoorin niyo yung buong video, guys. Tignan niyo, guys, Nakadapa. Sir, yung ano mo, yung body cam mo na, yung cellphone mo na may GPS. Grabe, no? Yan, no? Nakadapa. Pinusasan. Tapos ito isa, nakalood sa likod ng truck. LTO. Ito na guys, nagsasalita na si Asik Lacaninaw. Pakinggan nyo guys Ako nagreklamo na yung Trento, Caraga, merong mga LTO enforcers na hinihingan yung mga truck drivers. Truck drivers. Ranging from 500 pesos up to 2,000 pesos. Wow, 500 to Ang Caraga po 2,000. kasi parang gateway yan papasok ng Mindanao. Yes, yes. So lahat po ng mga truck pumapasok dyan kapag mag-deliver ng Mindanao, which is yung papunta ng Davao, papunta kung saan probinsya. Sinumbong nga po yan, bawat galaw, ultimo yung mga truck ng saging, agri, yung mga kababayan natin na naghahanap buhay ng patas, yun yung mga ginigipit nila. So, inabot po ng almost 10 days. Kumuha muna po kami ng ebidensya ano yung mga pinagagawa nila. Clear po ang aking order, i-entrap, hulihin, padapain. Kasi ayaw tumigil. Ayaw tumigil. Masyado na pong perwisyo. At sa tulong din po ng Intelligence Division ng Philippine National Police sa Caraga at ang RMFB, yung Regional Mobile Battalion ng Philippine National Police ay na-entrap na po itong siyam na enforcement ng LTO. Diretso kulong po yan. Inquest po kaagad. Sa amin naman po sa LTO, may administrative case po silang mga kakaharapin. Automatic po yan masususpend, pero ang recommendation ko po yan tanggalin at kasuhan din ng kasuhan. So, yung pong mga mabibigat na parusa na dapat ibigay dyan ay gagawin po namin. Ayun guys, narinig nyo naman sabi ni Asik Lacaninaw, di ba? Sinorveillance nila ng 10 araw yung mga personnel na yun kasi ayaw tumigil. Ibig sabihin, matagal na talaga nilang ginagawa. Talagang siguro, nasabik lang sa pera kasi siguro isip nila araw-araw Pasko. Walang tigil to kasi araw-araw boundary. Biruin mo, 500 to 2,000 yung rate nila. Talagang literal kapag nakalibawa, naka-30 na truck ka doon gabi-gabi, paldo, di ba? Grabe, ang laki ng kita nila, 500 to 2,000 minimum ba? Kaya sila kumikita ng gano'n kasi yung mga dumadaan doon ng mga tracking ng mga prutas, gulay, papuntang Mindanao, nagbibigay din. Eh kung hindi sila nagbibigay kasi, haharangin, tapos hahanapan naman kung anong permit na kahit hindi naman necessary kailangan, o given na wala kayong mga permit na mga hinahanap nila, siguro kung may violation kayo, magpatikit na lang kayo. Kaso ang cons doon, madidili yung produkto nyo. Possible na i-hold nila, di ba? So, ang system, yung mga may-ari ng mga tracking na yan, magigipit yung mga produkto nila, hindi aabot sa pupuntahan, malilate ng mga ilang araw. So, kawawa yung mga negosyante talaga. Yun yung ibig sabihin na hindi araw-araw Pasko. Hindi araw-araw boundary. Hindi araw-araw bangus, beli, tsaka sisig ang pulutan. Dapat napulutan din kayo ng mga chicherya, boy bawang, o kahit tubig na lang. Wag naman kasi yung araw-araw Pasko, mga brother. Buti nga may mga nagreklamo na ganyan, at least, electional, di ba? At least may nangyari talaga. Kasi kung wala nagreklamo sa mga ganyan, naku, tuloy-tuloy pa rin yan, guys. Hindi matitigil yung mga pinagagawa ng mga yun, promise. Buti na lang talaga may nag-complain. Well, hindi naman tayo bago sa mga ganyan. Hindi lang naman LTO, guys. Meron din namang mga ibang mga agency ng gobyerno na gumagawa ng ganyan. Kaso, wala lang talaga nagsusumbong. Halimbawa, sa mga panood ng video na to, at mangyari sa inyo yan, yung panggigipit pagdating sa kalsada, given na may violation kayo, magpatikit na lang kayo. Halimbawa, pinapersa talaga kayo, ginigipit kayo, magsumbong kayo. Isumbong nyo sa ahensya nila. Kuha nyo ng picture, kuha nyo ng video, at least may dokumentaryo kayo. Para matigil na yung mga kalokohan na ganyan. Kasi talagang sakit na yan eh. Talagang
talamak na yung mga ganyan. Kasi the more na yung mga taong gumagawa ng ganyan, tapos nakikita nila palagi, uy, may nasasampulan, uy, may nangyari palang hulihan na ganito, matatakot sila, kumbaga maglalaylo na sila. At hindi lang sa kalsada nangyayari, guys, kahit sa ibang mga agency, sobrang daming nangyayari na ganyan. Kaya kung gusto nyo matigil yung mga ganyang kalokohan, guys, i-report nyo. Magsumbong kayo sa lahat ng mga agency na pwedeng lapitan para matigil ang mga kalokohan na ganyan. Kasi hindi talaga sila titigil hanggat hindi nasasampulan. Kaya kudos to ASIC Lacanilao, sir. Saludo ko sa iyo, ang galing mo. Thank you po sa pag-concern, sa pag-action sa mga nangyaring ganyan. At saludo din sa mga tropang tumulong sa LTO para mapagtagumpayan yung entramped operation na nangyari. Kaya kung ikaw, kung mapanood mo itong video na to at gumagawa ka ng kalokohan na kagaya nun, kung hindi man sa kalsada, sa ibang paraan, itigil mo na yan. Tandaan mo to. Ang pagkain lang masasarap sa pang-araw-araw, hindi makakatulong sa atin yan. Kung minsan, nakakasama diyan ang pangakatawan natin. Kaya kung minsan, kumain ka na ng gulay, itlog, hindi siya mahal, pero healthy. Alam nyo na big ko sabihin niyan, guys. Mag-ingat kayo palagi, mga bossing. God bless.